Good day sa mga followers ni The Carlon Expert at sa mga followers ko dyan sa ibang bansa, mga OFWs, especially mga followers ko na nagtatrabaho ngayon as OFW dyan sa Middle East. Ingat kayo mga ka-idol, dasal po tayo, ipinagdadasal ko rin po kayo na sana maging maayos na, matapos na ang gera po dyan, safe lang kayo mga ka-idol, okay? Sa mga followers kong nais mag-for good dito sa Pilipinas na may konting business kagaya ng poultry o small farm o sari-sari store na situated dyan sa province o sa bundok mga ka-idol, wala akong ibang mairerekomenda kundi ang Toyota Hilux. Lalo na ang variant na ito. Ang 2026 Toyota Hilux E 4x2 diesel automatic. Bakit kamo mga ka-idol? Dahil ito po ang pinakamura sa lahat ng automatic variant. Entry level at pinakamura po ng automatic variant. At meron din pong manual transmission nito mga ka-idol. At bakit kamo Hilux? Hindi po ako mapapahiya sa inyo kapag ito ang irerekomenda ko sa inyo o ibibenta ko sa inyo. Bakit kamo? Dahil kahit saan po kayo pumunta, saang provinces man yan, basta as long malapit po kayo sa syudad mga ka-idol, maraming Toyota na makikita po kayo. Dealership o nagbibenta po ng mga pyesa. At maging mga mekaniko ay hindi po tatanggi sa inyo. Kung sakaling meron po kayong urgent na ipapagawa mga ka-idol, dahil Toyota po yan mga ka-idol. At higit sa lahat, available ang parts, mura ang maintenance, tipid sa diesel mga ka-idol, durability wise, value for money, eto na yun mga ka-idol. Okay? So, umpisahan natin dito sa kanyang presyo. Presyo for this automatic is 1,662,000. At ang manual po nito ay nasa 1,582,000. At syempre, meron din tayong financing para dito mga ka-idol. Okay? So, kung nais po ninyong kunin ito through financing, in-house mga ka-idol, especially TFS, at kung kayo po ay malapit dito sa area, along Pasig, pwede nyo kunin sa akin through the Carlon Expert. Nandito po yung aking kaibigan manager na si Sir Alex Dicano. Okay, mag-walk-in lang kayo dito mga ka-idol. Sabihin ninyo, Alex Dicano, care of the Carlon Expert. Okay, narito ang kanyang promo mga ka-idol. Based on 15% under TFS, okay, ang inyong down payment ay nasa 149,300. Then ang 5 years is 36,191,000. Kung kayo naman ay approve in 20%, 262,400, then 34,062 in 5 years. Meron siyang 4 na colors for you to choose. Super white, itong nasa harapan po ninyo. Meron din attitude black, gray metallic, silver metallic. Ito yung pinakakursunada ko sa lahat mga ka-idol. Anyway, ito po yung 9th generation po ng Hilux. So kung mapapansin po ninyo, iba po yung mukha niyan. Di ba? Iba rin yung mukha niyan. Kumbaga parang chop suey sila mga ka-idol. Pero ito yung pinakalumang itsura ng Toyota Hilux natin mga ka-idol. Okay? So wag nyo nang abangan yung paparating na Hilux Trabo ng siguro mid of this year mga ka-idol dahil hindi natin alam, baka sobrang mahal po ng presyo na yan. So kung kayo po ay nagmamadali na bumili ng bagong pick-up, wag na kayong tumingin muna ng ibang brand, mag-focus muna kayo sa Toyota dahil Toyota po binibenta ko. Joke lang mga ka-idol. Anyways, kung sakaling pabili din po kayo ng brand new na sasakyan at nais po ninyong kumuha ng bagong insurance, pwede nyo kunin sa akin. O di kaya kung nakaloan ang inyong sasakyan sa bangko at malapit nang ma-expire, pwede nyo po ipa-quote sa akin mga ka-idol. Ilalatag ko sa inyo ang coverage, bibigyan ko kayo ng mababang premium at ang maganda doon is installment. Payable up to 3 months. Pwede nyo bayaran through GCash o bank transfer. Okay? Pagdating sa claims, kahit sa Toyota, saang Toyota, pwede kayong mag-claim. Sa mga talyer na as long na kaya mag-provide po ng resibo,
pwedeng-pwede. Ang maganda rito ay asikasong-asikaso po kayo ni The Carlon Expert. Okay. So, pagdating sa engine, 4-cylinder inline 16-valve DOHC mga ka-idol. 2,393 cc yung displacement. So, considered 2.4 mga ka-idol. Maximum power is 150 PS at 400 Newton meter of torque. Dimensions, wheelbase, hindi ko lang alam kung ilan ang clearance. Lalagay ko na lang dito. Fuel system is diesel, 6-speed automatic, gano'n din sa manual. 80 liters fuel tank capacity. So, kaya nito mag-consume. City driving, more or less 9 kilometers per liter. On a highway, siguro 14 to 16. Depende sa inyong load condition, road condition, terrain, weather. Ayan. And then tire specs natin, 17-inch alloy wheels. Painted ito ng dark gray or parang black. Safety features, meron na siyang vehicle stability control, hill start assist, SRS airbag with knee airbag, anti-lock braking system, ABS, and TBSS for security, reverse camera, sonar box sensor, 8-inch infotainment, touchscreen yan mga ka-idol with Apple CarPlay and Android Auto, 6 speakers mga ka-idol. Okay, so moving forward in front, napaka-basic ng ating front, malaki ang front grille, plastic. So dalawang tone, dark gray and matte black, may malaking Toyota emblem. Ang maganda dito ay bukang-buka, pasok agad yung hangin dun sa intercooler, so madaling lumamig yung kanyang engine. Dahil maluwag yung engine bay nito mga ka-idol. At multi-reflector halogen headlamps. So napakatibay po niyan. Lalo na kung balak mong i-convert into LED. Mas lalakas pa ang ilaw nito mga ka-idol. And then meron siyang fog lamps dito sa bandang lower chin. And may skid plate na mga ka-idol. Oh. Yun ang maganda. And then dalawang recovery hook. Side profile, naka-retain pa rin yung kanyang baywang. At wala kang makita ditong masyadong blind spot dahil medyo manipis lang yung kanyang pillar, A-pillar. And then two-tone yung kanyang side mirror, chrome, and then matte black finish. Integrated side turn signals. Wala lang siyang safety features dito sa side, just in case na may lumapit sa inyong sasakyan. And running board, yun nga lang mga ka-idol, medyo kinulang ng konti dahil available tong running board na ito maging sa ibang variant. So para sa akin, siguro mas maganda kung medyo malapad ng konti para naman sakop na sakop ang aking sapatos o yung aking paa mga ka-idol. Di ba? 17-inch alloy wheels painted ng dark gray. Dunlop tires. Okay? Ayan. At double wishbone yung ating suspension. Standard sa kanya yung mud flaps. Sa rear naman, trailing drum, lip spring and mud flaps. And bulb type, yung rear tail light natin. E-badge. Yun, walang susi mga ka-idol. Akala ko meron, ano? Reverse camera, LED third brake light, sonar box sensor, at medyo nalungkot ako ng konti dito, idol. Oh. Ayan. Ang bigat. Hindi po nilagyan ng mechanical ng Toyota dito. So in short, medyo a little bit hard for you para i-lift ito mga ka-idol. Lalo na kung ikaw ay babae o maliit na tao. Pero standard na sa kanya yung bed liner. And then may latches dito, idol. Ayan. And then sa roof, pole type antenna.
Okay, I think this one is, I don't know kung sticker o painted ito mga idol. Chrome finish, di susi. Hindi tayo naka-push start engine. Ito yung plastics, meron siyang silver accent. Ito naman ay fabric. Ito lang yung auto sa passenger side, but the rest is all power. Ito lang yung auto, central door locks and power retract. Yung kanyang speaker, bottle holder, at standard sa lahat po ng Hilux yung ganitong klaseng dashboard. Narito yung kanyang mga air vents. Ito naman ay clock and hazard light. Meron tayo ditong cup holder, switch para sa ating headlamps, analog na naka-MID, steering wheel natin, 3-spoke po yan with controls. Ayan mga ka-idol. Then dito naman yung opener ng ating diesel, pop-up ng hood, buksan ko na idol. Tapos upuan natin, it's made of fabric na may dalawang tone ng fabric. Ito, ayan mga ka-idol. Kung hahawakan mo po itong side na ito, para siyang kordura, no? Isang matibay na fabric na ginagamit po sa mga bags, lalo na yung mga aviation bags mga ka-idol. And manual adjustment para sa ating upuan. And pagdating dito, yan, susi. And then touchscreen infotainment with Apple CarPlay and Android Auto. Dual climate control para sa ating AC, lagayan ng cellphone, cup holder. Okay, yung gear shifter natin, manual handbrake, lagayan ng coins. Ano pa? Then check natin, legroom, good space naman, legroom natin. Ito yung view kapag nasa loob na tayo. Gaya ng sinabi ko sa inyo, walang blind spot mga ka-idol. So, imposible pang mabangga pa kayo dito. Kitang-kita nyo naman yung kanyang dashboard, pati yung harapan niya. Kitang-kita nyo mga ka-idol. Ito, palagyan nyo na lang ng, ng dashcam mga ka-idol. And then, meron tayong mga lagayan dito, storage dito para sa ating mga gamit. O let's say mga libro whatsoever, o yung mga owner's manual, pwede rin. Ito malaki na rin mga ka-idol. And then another cup holder doon. So para sa akin, sa mga medyo budgetarian dyan, pagdating po sa pick-up, ito na yung pinaka best pick-up you can buy. At higit sa lahat, Toyota na mga ka-idol. Okay? Mabuksan. Okay. Ayun. Okay. Okay. And light gray yung kanyang ceiling. Then check naman natin yung rear seats. Ayan. Medyo maliit lang ng konti, idol, lalo na sa mga matatangkad. Ayan. Pwede na para sa height ko. And then may grab handle dito para sa mga seniors, para madali po kayong makapanik. Another grab handle. At ganito yung texture ng kanyang free floor mat. Okay, ito, meron tayo ditong center aisle. Wala lang tayong aircon vents dito sa likod mga idol. Medyo, yun lang ang medyo nakakalungkot. May pocket and hook dito mga idol. And this is how it looks. Yung view natin sa cockpit. At ito naman yung ating headroom banda dito sa likuran.
Ayan. So, goods na rin mga ka-idol. And then, cup holder and armrest. Okay. So guys, sa mga nagtatanong kung malakabayo pa rin ba ang Hilux, sa mga first time na bibili ng Hilux, syempre hindi ko may dideny po yan na still malakabayo mga ka-idol. Depende na lang sa inyong budget kung gusto ninyong i-tune yung kanyang suspension. Pero masasanay na rin kayo mga ka-idol in the long run dahil kung ang gamit mo para dito ay pangdorobo, hindi po issues. Ang pagiging matagtag po nito, baka masanay na rin ang inyong puwet. 'Di ba? Pero kung may extra budget po kayo, kung nais po ninyong budgetan nito, let's see. Baka umabot po kayo ng 200 to 300,000 para sa overall pag-tuning ng kanyang suspension. So, moving forward, tignan naman natin yung kanyang engine, idol. Gamit niya ay pop rod. Medyo downside ito para sa mga medyo may hina o kulang sa height dahil medyo may kabigatan po yung kanyang hood. So, kung may extra budget po kayo, palagyan nyo na lang po ng hydraulics. Okay, para mas easy for you to lift. At ang maganda dito mga ka-idol ay maayos, clean yung pagkakalagay ng kanyang engine, pati yung mga wirings, yung setup, at nilagyan dito ng plastic cover. Yun nga lang, medyo maliit ang busina mga ka-idol. Kayo na bahalang mag-upgrade para sa ating unit. Ayan. Okay. And I think this pickup can tackle up to 800 mm water weight. Pero I do not suggest na i-water weight ninyo ito mga ka-idol unless kung kayo po ay naka 4x4. Okay? So guys, thank you for watching, no? Thank you for supporting this channel. And just in case you are buying a brand new pickup, whether it's Hilux E or GR Sport or Fortuner or any Toyota vehicles mga ka-idol, basta as long within Metro Manila po, don't forget, si The Car Loan Expert na ang hanapin ninyo. Okay? Para naman sa ganun, kahit papaano, meron tayo. Okay, thank you.